Magandang umaga po sa bawat isang tagapakinig. Sorry po, medyo na-late po kami. Pinuntahan pa kasi ako dito ni Bong. Pero salamat sa Diyos, matutuloy na po tayo. Meron pong internet. At saka po, I'm ready. Ready na po ako sa biyaya po ng Diyos. At bago po natin ituloy yung pong ating pag-aaral, ay gusto ko po sama-sama po tayong lumapit sa isang Diyos na napakabuti. Isang Diyos na nag-iintay lamang upang tulungan tayo at kahabagan. Makatarungan po itong ating Diyos, mapalad ang mga nagtitiwala sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito dahil napakabuti mo sa amin. Buhay kami. Kami may kalakasan, kami may pag-asa, kami meron isang Diyos na pwedeng tawagan. Isang Diyos na pag tinawagan ay sumasagot. Isang Diyos na nagsabi, Panginoon, sa amin na kung kami hihingi sa iyo, ikaw ay magbibigay. Kaya kami po'y humihingi ng iyong kapangyarihan. Humihingi po kami ng kakayanang maunawaan, Panginoon, ang aming pong lesson. Humihingi po kami ng katagumpayan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, dakilang Diyos. Inaasahan namin, Ama, na kami po iyong pagpapalain, sasamahan, sapagkat hinihingi po namin ito sa makapangyarihang pangalan ng Hesus. Ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you po. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay nagkameron po ng problema sa internet, kaya po tayo po naandito po sa aming bahay, dito sa Bagong Bayan, 1560 Valdivian Street, Paitay, Laguna. Sa bahay po ni Ma'am Lucy Cortez. Kaya nga po, ulitin ko po ang ating pong lesson, i-recap ko po muna ating pong pagbabalik-aralan yung una at yung pangalawa. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, sikapin daw po nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig. Sikaping mapukaw ang damdamin ng bawat isa, hindi po sa katapangan, kundi sa pag-ibig sa isa't isa at sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. So, bakit kaya malungkot naman ang buhay? Lonely Life nga po ang title ng ating pong pinag-aaralan. Ang malungkot na buhay. Pero bakit napunta sa damdamin? Bakit napunta sa paggawa ng mabuti? Siguro ito ang layunin ng Diyos. Kapag pala tayo gumawa ng mabuti, makapagpapasaya tayo ng ibang tao at tayo mismo ay sasaya. Pero bago po doon, ay re-recap ko po ng kaunti. Napakadami pong tao sa mundo. Ang parang normal na magiging malungkot lang ay yung walang kasama. Pero may isang babae nga po dito na isampol ko na noon, na gusto na po niyang mamatay. Namatay na po yung kanyang asawa, yung kanyang anak, lahat, pati mga lola, lolo, nanay, tatay, namatay na. At nag-iisa na siya. At ang sabi po dito sa kwento dito ay sabi niya, mabuti pa sa akin ang mamatay kasi ako'y malungkot, wala na akong kasama sa aking buhay. Mas malungkot po yun kaysa atin. Tayo po, ang kalungkutan po lamang natin ngayon ay may pandemic po. Ito po isang karamdaman na pambuong mundo. Ito po isang karamdaman na napakabilis po makahawa. At marami pong nagkaka-COVID-19 na namamatay, sumasa-kabilang buhay. Pero ayaw po natin noon. At ang tinatamaan po noon ay kalimitan po ay yung naka-expose sa labas. Kaya bawal po laging lumabas ang mga bata, lalo na po ang mga katulad ko, senior citizen. Bawal po kami lumabas kasi po ang bata po ay madaling mahawa. Ang matanda rin po, madali pong mahawa. Pero tandaan po natin, hindi pwedeng hindi mahawa yung mga pangkaraniwang tao na wala pa naman 65. At lagpas na sa 13 baga, hanggang 15. Ayan, yun ang bawal. Pero mas marami nga po nagkakasakit na ganong edad. Kaya lamang po, mas mapanganib po pag matanda ang nagkasakit. Yung nga pong best friend ko, siguro kilala po ninyo. Siya po'y retired nurse sa US. Si Emil Kagandahan. Yung po'y best friend ko, in a matter of more than 1 year, kaming nagkakasama siya po'y namatay at ang ikinamatay po niya ay COVID-19. May pera po yun. Yung po'y malakas. Pero ang narinig kong dahilan ay tumaas daw po ang sugar.
pag kasi tayo ninenervyos, kasama pong ninenervyos pati yung sugar po natin. Tumaas po ang sugar, siya po na ospital, na ICU, natubuhan, talaga pong ako yung napapaiyak. Dahil alam po kung gaano kahirap ang magkasakit. Hanggang tuluyan na nga po siyang namatay. Hindi, wala po, no amount, walang halaga ang pera pag talagang mamamatay na. Pero sa umagang ito ay tayo po ay mag-aaral kung paano po tayo hindi malulungkot. Talaga pong nakakalungkot. Marami na pong namatay at ang kalimitan pong namamatay sa COVID ay yung pong katulad ko. Magkasing edad kami noon, magkaklase kami. Yung pong matatanda, ang sakit naman sabihin yung matanda, pero totoo po yun, senior citizen. We are prohibited to go out. Bawal kaming lumabas. Marami po kasing maulit, matigas ang ulo, tataas po ang dalawang kamay ko, kasama po ako dyan. Pero itong binabanggit kong si Emil, kagandahan, hindi po yan lumalabas basta-basta. Pag dinaanan ko yan, kasama ko. Kaya nga po lamang, nang pong maging stricto na po ang pagpapalabas, hindi ko na siya dadaanan. Pero yun nga po, nagkasakit siya. Malungkot po. Pero pag-aaralan po natin na bagaman tayo po ay yung mga marami naghahanap buhay, hindi makapaghanap buhay. Yung mga matatandang katulad ko, hindi rin makalabas. At yung mga bata ay hindi rin makalabas. Lumalabas, patago. Merong mga batang naglalaro sa karsada. Naku, nakakatakot. Yung matatandang katulad ko rin, lumalabas. Naku po, nakakatakot po. Kasi ito po ay buong mundo. Hindi po lamang ipinag-uutos ito sa Pilipinas o sa Bagong Bayan o sa Gitnang Bayan o saan pa man. Ito po'y buong mundo. Buong mundo. Kaya po, naghihigpitan po ang paglabas. Nung medyo magluag-luag po dito sa Paite, ay dumami. Di ba Gabong? Dumami ang nagka-COVID. Kaya po talaga higpit na naman. Bawal na naman lumabas. Ako'y lumabas na baga, nung medyo magluag. Sabi, pag naka-face mask naman, hindi masyadong halatang matanda. Pero matanda po ay matanda. Ang bata ay bata. Kaya nga po, ang una nating pinag-aralan ay magpermi po tayo ng bahay. At learn to be content. Matutunan po natin, pag-aralan po natin, maging kontento. Kasi mayroon po namang isang anak akong nakakalabas. Di siya ang tagalabas. Sa inip ko, minsan ako sumasama pa. Naku po kung ano po yung ipinag-uutos ng batas, ako po'y naniniwala na ito ay mga bagay na ipinapahintulot po ng Diyos. Para po sa ikabubuti po natin, minsan di po natin maintindihan. Yung po mga bagay na iniuutos na parang tayo inaapi-api. Parang tayo pinagkakaisahan. Pero kung ito po naman na isinabatas, ito po ay simula po sa Malacanang hanggang sa pinakamababang unit ng gobyerno, ito po ay iniutos. Kaya nga po sa umagang ito, maging kontento po tayo. Ang sabi nga po dito sa ating pinag-aaralan ay masiyahan sa iyong kalagayan. Kung ano po yung mga ipinahintulot ng Diyos, ay yung po, masiyahan na po tayo. At least, pwede naman tayong dumungaw. At least, meron po tayong palengkeng malapit. Ang problema ay yung po kakaunti ang pera. Kung ikaw naman ay may pambili, huwag ka nang makulit. Huwag ka nang maulit. Learn to be content. Pinag-aaralan po pala ang maging kontento. Hindi po ibig sabihin na may pinag-aralan ka, magiging kontento ka na. O wala kang pinag-aralan, wili ako sa loob ng bahay. Naku po, mahirap po ito para sa akin na gusto yung laging nasa labas. Yung pong permi lagi ng bahay at siya ay nasisiyan sa loob ng bahay, magaan na magaan po. Pero sa katulad ko na palalabas at marami po kami na gusto ay laging nasa labas, mahirap po ito. Kailangang pag-aralan ko ang maging kontento. Sabi ko, bakit yung iba lumalabas? Ako, hindi pa naman ako masyadong matanda. Feeling ko lang yun, ha? Feeling ko lang, hindi nga ako masyadong matanda. Pero ang edad, ako po yung 72 na sa isang buwan. Kahit anong kwenta po ang gawin ko, ako'y overage na talaga para lumabas. Kaya po, wag na po tayong
nating tanungin yung mga tagapamahala na nagpapasunod ng batas na bawal pong lumabas. Bawal lumabas. At paglalabas, naka-face mask, hindi po tayo makahinga. At naka-face shield, hindi ka pwedeng pumasok sa bangko, hindi ka pwedeng pumunta sa palengke na hindi kumpleto, lalo po sa ibang bayan. Maluog-luog pa nga dito eh. Kasi dito, pag naka-face mask ka, okay na. Pero sa iba po, naka-face mask na, naka-face shield pa. Aba, hindi na po makahinga, kami matatanda. Talaga pong tiis, di mabuti pa nga po ang wag lumabas. Pero sa umagang ito, hindi po lamang yung learning to be content. Araw-araw po ay, ang sabi dito, masiyahan na daw po tayo. Habang tayo po'y may buhay, ang ating isip po ay kondisyon natin. Ang problema po sa atin, ang isip ay hindi ayos. Ang problema po sa atin ay, ang isip gusto'y malaya. Kaya nga po, may napanood ako sa TV, nag-swimming po sila. At doon sa ibang lugar na magandang mga beach. Sa Palawan, may nahuli. May isa po lamang nagpa-swab test. At yung 5, ewan ko 5 yun, ay puro pineke ang kanilang swab test. Ayun po, nakakulong po. Sila po ay pare-pareho ng desisyon ng mandaya. Kaya sila po ay isinwab test at sila po ay naka-quarantine. Although naka-quarantine, tapos siguro nga isuswab test pa. Ay napakasakit daw po magpa-swab test bukod sa may bayad. Malapit na po walang bayad ang swab test. Pero habang wala pa pong swab test, we cannot determine. Hindi po natin pwedeng hulaan kung sino ang meron at sino ang walang COVID. Kaya po, learn to be content. Tamang-tama po itong ating lesson. Magiging masaya tayo kung pag-aaralan natin at matututunan natin ang maging kontento na nakapermi ng bahay. Na kung ano yung nariyan ay pagtiisan. Kung ano yung kulang na halok o ay mag-aaralin na tayo. Kasama po ako dyan. Kasama po akong matigas din po ang ulo. Pero sa dami po ng namamatay, sa dami na nababasa, sa dami po ng nababalitaan ko na ibinabalita sa TV, yung pong mga milyon-milyon baga ang nagagastos. Aba ay, ito pong best friend kong namatay ay, palagay ko milyon din po ang nagastos sila. Siyempre may kaunting bawas dahil senior citizen. Pero ako po'y naniniwalang mahirap po talaga ang magkasakit. Pupunta po tayo sa number 2. Ay, yung number 1 po natin ay learn to be content. Pag-aralan daw po natin ang maging kontento. Ulitin ko po, maging kontento po tayo. Yun po ang number 1. Ito po'y paraan upang mapawi ang ating pong kalungkutan. Pag nasettled na po tayo sa maging kontento tayo, minsan walang ulam, o edi, kontento, ang mahalaga tayo po'y buhay. Yung pong buhay po ay mas mahalaga kaysa ano pa mang bagay. Lilipas din po ito. Actually, meron na pong vaccine para sa COVID. Ay, narinig ko sa balita, meron tinurukan daw ng vaccine ng anti-COVID. Namatay daw yung isa. Ay, Diyos ko po. Ay, hindi pa dumadaan yata. Baka natakot. O kung ano pa man. Ay, sabi ko, aba, nakakatakot naman pala magpaturok. At pinoporbahan pa lamang. Nagbayad po yun sila. Nagbayad ng, ayaw ko kung gaano kalaga, ayaw kong sabihin kung magkano, pero tiyak na mahal, kaya ayaw nila sabihin. Pero ang magandang balita po ay, hindi tayo mauuna. Yung iba po, sana mauna ang Pilipinas, hindi po. Tayo po 2021 pa po tayo ma-schedule. Hindi po January, hindi po Pebrero, parang tayo mahuli pa. Ay, it's good for us, mabuti po sa atin yun. Narinig ko si Dr. Ong, ang sabi niya, ay, bayaan ng mauna ang iba kasi may side effect. Kung may side effect man, hindi tayo ang maapektuhan, yung mga nauna. Kasi hindi po lahat ng gamot ay epektibo sa lahat ng tao. Meron pong, naku, may mga pinipili, ay lalo na po ang senior citizen. Naku po, ay teka po, balik na po tayo doon sa susunod pong lesson. Kaya kung ano man po yung ating pinagdadaanan, maging masaya lang po tayo dyan. Maging masaya po tayo dyan. Pag-aralan po natin na maging kontento. Learn to be content. Ulitin ko po, ang learning, ang contentment pala, o ang pagiging kontento,
ay hindi basta-basta natututunan. Ito po talaga ay pinag-aaralan. Punta po tayo sa number 2. Ang number 2 po natin ay do good for someone. Aba, kulang na nga ang pera. Gagawa pa ako ng mabuti sa aking mga kakilala o kaibigan o kapatid man o magulang. Ito po ang nakalagay dito ay. Kailangan pong mapag-aralan natin kung paano po tayo sasaya. 3 paraan po upang mapawi ang inyong kalungkutan. Ito po ang lesson natin. 3 paraan upang mapawi ang kalungkutan. O doon pala sa number 1, learn to be content. Pag nakontento ka na, kahit anong ulam. Pagkakaunti ang bigas, ay ilugaw, lagyan ng kaunti asin. Pagkain din po yan. Tatandaan ko kami, nung bata kami. Aba, pagka walang pag sa Abado, walang baon. Iti kanya-kanya kuha ng bahaw, pagkakalapit bahay kami. May ulam ka, wala. Kumuha kayo ng, yung iba ang kinukuha ay asukal, yung iba kinukuha ay asin. At kami, nagkakainan doon sa school, mga kababayan, napakasaya namin nung kami bata. Bakit? Yung ganyong bagay, hindi namin, kami kontento, lahat kami mahirap. At pag wala na kami kahit bahaw, pumupunta kami dyan sa kaingin. At kami ay nangunguha ng bayabas. Kung walang hinog, bubot. Kung walang bubot yung dahon na mura, ilalagyan namin na asin. At sinisip-sip namin yung katas. At kami okay na. Buhay mahirap po ito. Tayo pala bumabalik doon sa ganung bagay. Back to basic po tayo. Back to basic. Hindi po tayo kaawa-awa pag natutunan natin ang maging kontento. Tayo po pupunta sa number 2. Ang number 2 po natin, do good for someone. Maging mabuti tayo sa ibang tao. Magbigay po tayo sa ibang tao. Sabi, wala na nga ang bigas, kakaunti na nga, magbibigay pa. May balik po yun. Ang sabi po ng salita ng Diyos, at may kanta kami sa church, yung pong mga nagbibigay, ang sabi po, ganito po ang sabi ng salita ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw, ibabalik ng Panginoon. Ibabalik ng Panginoon. Nagbigay ka ng kalahating kilong bigas, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ito po'y salita ng Diyos. Ito po'y nakalagay sa Bible. Kaya wag po nating iisipin na haka-haka naman niya si Teacher Lucy. Hindi po, nabasa ko rin po sa Bible, hindi ko lang po na-research kung saan banda yun. Pero ito po'y salita ng Diyos na nagsasabing magbigay ka at ikaw'y tatanggap, siksik, liglig at umaapaw. Maraming beses. Higit kaysa doon sa ibinigay mo. Kaya po pag-aralan po natin. Ngayon kasi ay ngayon kasi ang laging kulang ay pagkain. Tama ako, Bong? Para laging kulang ay pagkain. Pinag-aaralan natin na tayo po ay maging kontento. At ito pa, do good for someone. Ang sabi ng Diyos, pag nagbigay ka daw, yung kanang kamay, wag mo na sabihin sa kaliwang kamay. Pero kailangan pong sabihin ko sa inyo. Pero hindi mo kailangan ipagsabihin na ikaw ay nagbigay dyan, na ibabalik ng Diyos. Ikaw at ang Diyos ang mag-uusap dyan. Ang Diyos ang nagsabi, ibabalik ko yan ng maraming bagay. Maraming beses. Siksik, liglig, at umaapaw, ibabalik ng Diyos. Kaya po, times 3, o times 2, o times 1, o more than. Kaya po, sa Hebrew 13:13 po, akin pong babasahin sa Hebreo 13:13. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Hebrew 13, kaya't pumunta kayo sa Kanya sa labas ng bayan at magbata rin ng kadustaang Kanyang tinitiis. Nung unang panahon po sa Israel, kasi po ang ating pong Panginoong Jesus ay taga-Israel. Ang sinasabi po dito, magbata rin po tayo ng hirap. Kasi noon, ang mga karamdaman, katulad po ng ketong. Yan. Ang ketong po ay nung unang panahon, wala po yung gamot. Kaya lahat ng may ketong, pinapupunta sa labas ng bayan.
hindi sila pwedeng pumunta doon sa bayan dahil very communicative. Bali po makahahawa nung araw yan. At nung kami po ay nagpunta noon sa Palawan, ang pinakabilibid sa Palawan ay isang napakalaking lugar na meron po lang isang gwardya. Pero yung loob po ay napakalaki at pwede silang kumuha ng buko, pwede silang magtanim at sila. May nagtatanim nga po ng palay ay. Yung kanila pong aanihin ay pag sobra sa kanila ay binebenta nila para sila magkapera. At yung iba ay pagkain ng mga bilanggo doon. Ay kami po naka-jeep lang na magpunta ron. Dahil nagpalaro po ng palarong pang rehiyon. Ay kasama po ako, als coordinator lang po ako, pero kami po kasi ay may tindahan doon ng mga produkto ng Paite, mga okay, taka, yun po ang mga dala ko. Ay sabi ko, nasaan yung kulungan naman ng mga may leprosy, yung may ketong. Aba, hindi yung pwedeng puntahan. Bakit? Yun ay isang pulo. Magbabangka ka pa at kailangan pa ay meron pang permit sa munisipyo. At gawa na yun ay very communicable. Bali makahahawa. Kaya sila ay nakabukod. Mga kapatid, nakakaawa po sila. Pero ang utos po ng Diyos sa atin, dito po, ay tayo daw po ay pumunta. Kaya pumunta kayo sa Kanya, sa labas ng bayan, at magbata rin ng kadustaang Kanyang tinitiis. Mga kababayan at mga tagapanood at tagapakinig, talaga pong malaki po ang pinagtitiis noong mga may ketong. Kaya nga po sila nakahiwalay, nakabukod. Kung may magbigay ng pagkain, bawal pong lapitan. Kung may magbigay ng pagkain, kakain sila. Pag walang magbibigay ng pagkain, hindi sila kakain. Marami pong tao ang walang ketong. Pero natitiis po natin na wag bigyan, wag abutan, wag po. Ang sabi ng Diyos, pag ikay nagbigay, ibabalik ko yan ng siksik-liglig at umaapaw. Mabuti po ang Diyos. Lagi pong totoo ang Diyos. Ang sabi po dito, mag-aral kang tumulong sa iba. Gumawa ng mabuti sa iba. Walang problema ang paggawa ng mabuti sa loob ng bahay. Asawa mo, anak mo, pamangkin mo, apo mo, ay talagang bihirang nanay at tatay ang hindi gumagawa ng mabuti. Gumagawa ng lahat ng paraan upang mapakain ang anak, mapag-aral ang anak, maipagamot kung may sakit, maibili ng mga damit na kailangan. Maganda ang mga damit pag Pasko. Merry Christmas po. Bihirang magulang ang hindi naghahangad at talagang gumagawa sila ng paraan para makakain araw-araw yung kanilang pamilya. Pero ang sabi dito, ay tayo daw po'y pumunta sa labas ng bayan. Ibig sabihin, lumabas ka ng tahanan at magbigay ka sa hindi mo kapamilya. Yung pagkain binibigay sa pamilya, tama po yun. Yun po'y talagang isang napakalaking tungkulin ng mga magulang sa kanyang mga anak. Ang pakainin, ang paaralin, pagsabihan, lahat po yan. Hindi ko na po isa-isahin. Kasi po, alam ko bilang isang magulang, kung kayo magulang, ay alam natin, hindi mo lamang maibili ng ganito kasi kulang ang pera. Nag-iipon pa. Kaya naghahanap buhay para may kainin ng anak. Hindi po yung, no question asked. Ito po matindi po to. Pumunta daw po tayo sa labas ng bayan at tulungan yung mga naandoon. Ang unang binabanggit po dito ay mga may ketong kasi wala silang kakayanan na maghanap buhay. Sila po'y pinandidirihan. Sila po'y kumbaga sa mahirap ay mahirap na mahirap na mahirap. Kaya po sila hinahagisan na lang ng tinapay kasi tinapay po sa Israel ang pagkain nila. Siguro meron silang pinagkukunan na inumin pero sila'y pinagtatawanan, sila'y nilalayuan. Naku po, ay talagang hindi ko alam kung paano. Pero yung nga pong sa Palawan, nakabukod sa isang pulo. So, paano kayang kumakain? Meron yatang isang ahensya ng gobyerno na siyang tumutulong doon sa mga may ketong. Pero ang magandang balita, curable na po pala ang may ketong. Kaya lang, ay dapat ay maliit pa lamang. Ay hindi pa putol. Yung pala napuputol ang mga daliri. Napuputol ang kung ano-ano. Hindi mahalaga po na tayo po ay may malasakit sa ating sarili. Pag po may nakikita kayong parang mga kumakapal na balat, pa-check up po natin sa doktor.
meron naman pong doktor na sa atin pong, ewan ko lamang ngayon, gawa ng COVID nga po ang uso, ay wag po natin kapatagalin, pa-check up po natin, kasi curable na po, nagagamot na po ang ketong. Ewan ko lang kung magagamot pa, kung putol na yung buong braso. Kaya po, kahabagan po natin ang mga tao, lalo po yung may sakit. Tumulong po tayo. Ibabalik po ng Diyos ang tulong na ibinigay po natin sa ating kapwa. Yung una po ay learn to be content, maging kontento tayo kung ano man. Pero pag may sakit po, o may nakita tayo na kailangan talagang tulungan, ay tumulong po tayo. Hindi po yun masama. Sabi, pagka ako'y tumulong ay mawawala ng kakainin sa hapunan ng aking anak. Ay, let us try God. Purbahan po natin ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi nangungutang na Diyos. Kaya po niyang magpabukal. He is a miraculous God. Kailanman, Panginoon. Ang Panginoon po natin ay hindi nagkukulang. Try God. Purbahan po natin ang Diyos. Ito po, we are talking about salita po ng Diyos. Salita po ng Diyos itong ating pinag-aaralan. Kaya po tayo'y may isang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos na may tapat na kalooban. Pag po tayo lalapit sa mga lingkod ng Diyos, lumapit unay, lapitan po natin yung Diyos na hindi po natin nakikita. Tapat sa ating kalooban ang sabi po dito. At matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso. Sa pamagitan ng dalisay na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig ko po sabihin ay, maniwala po tayo, ang Diyos po ay nagmamahal at nagmamalasakit. Ang Diyos po natin ay, pag nilapitan po natin, ay hindi po tayo itataboy. Ang sabi po dito, sa number 3, worship with God's people. Ibig sabihin, sasamba ka sa Diyos, pwedeng may kasama ka dyan. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, kung meron dalawa, o higit na nagtipon sa kanyang pangalan, siya'y dumuroon sa kalagitnaan. Kaya pag nagpipray, maganda po yung, halimbawa, mag-isa ka lang, pagkagising mo sa umaga, magpasalamat ka na sa Diyos. Dahil kailangan po natin ng Diyos, lalo sa panahon ito. Sabi mo sa Diyos, Lord, salamat po sa pagkain sa buong maghapon. Samantalang ang alam mo, dalawang gatang na lang ang bigas, walang ulam. O, hindi humingi ka ng ulam. Kung natatandaan niyo yung kwento ko, humihingi na pagkain. Totoo, true to life to, ha. Ulitin ko po ito. Ito yung lumang kwento, pero pag naalala ko, ako po'y napapatawa. Itong lalaking ito, ay nagpunta sa Bible study dyan sa may paahon ng kabinti. Nang umuwi siya, ay alas 12 pasado na, ay gutom na gutom siya. Ay pagbukas niya yung takip ng kaldero, nakita niya sa mesa, ay ang pagkain lang ay kanin at saka tuyo. May suka naman siguro. Ang sabi niya, gutom na gutom siya, pero ang sabi niya, Lord, ayaw ko po ng tuyo. Gusto ko po yung masarap na ulam. Siya nag-pray, Lord, bigyan po ako ng masarap na ulam. Tapos ay pagbukas niya, naghihintay siya ng himala ng Diyos. Tuyo pa rin. O, ay di, isa pang pray, Lord, bigyan mo po ako ng masarap na ulam ngayong tanghalian ito. Binuksan niya, boy, talagang tuyo pa rin. Ang ginawa niya, tinakpan niya, siya pumasok sa kwarto, siya umiyak, at ayaw na niya ng tuyo. Baka araw-araw ay tuyo na ito, ay pagod siya, galing siya sa malayo. Tapos ay pagpasok niya ay sa bahay ay tuyo ang ulam. Kaya ang ginawa niya, nakatulog na lang siya. Nang gumising siya, umarap siya doon sa pagkain na may takip. At ang sabi niya, Lord, bigyan mo po ako ng masarap na ulam. Alas 3 na po yun. Binuksan niya, tuyo pa rin. Wala siyang magawa, kundi kumain kahit tuyo. Nang kumain siya, abay, napakasarap ng kanyang kain sa gutom niya. Ay, yung tuyo ay napakasarap ng panlasa. Sabi, ganyan lang ba? Tuyo rin pala. Ay, meron pa isang kwento na ganito ang nangyari. Nag-pray itong isang lalaki. Wala namang kakainin. Ay, sa kanyang pagpipray kay Lord, ang sabi niya,
Panginoon, bigyan mo naman ako ng fried chicken. Napakatagal ko na hindi nakakatikim ng fried chicken. Lord, pahingi po ng fried chicken. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Aba, pagkatapos niya mag-Amen, ay yung bintana niyang bukas, nakabukas yung bintana. May pumasok na fried chicken, nakalagay po sa plastic, mainit pa. Ay sabi ng lalaki, Lord, salamat po sa fried chicken. Ay may sumigaw doon sa labas, Hoy, sa akin galing yan. Pray ka man ng fried chicken. Ayan, yun na yan. At pasuray-suray na umalis yung lalaki. Siguro, pasalubong sa pamilya, ay narinig niya yung prayer noong lalaki na ang tagal na niyang hindi nakakakain ng fried chicken. Kaya ako'y naniniwala, it must be God. Siguradong Diyos yun. Diyos yun na nag-udyok doon sa lalaki. Lasing kasi yung lalaki. Magpapasalubong sa kanyang pamilya ng chicken. O, edi siguro nag-intay kung ano sasabihin. Salamat po, Panginoon Diyos. O, edi, ay, hindi ang Diyos na nagbigay niyan, ako. Pero maniwala ka, ang Diyos yun, na nagbago ng puso nitong lalaki. Na hinipo ng Diyos ang kanyang puso para ihagis yung fried chicken. Our God is an answering God. Ang Diyos natin ay tumutugon na Diyos. Siya ay napakabuting Diyos. Kaya po, worship with God's people. Pag tayo po ay nag-worship, sinasabi po natin, yung magagandang bagay na naranasan natin sa Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa Numbers 14:28, gagawin ko sa inyo kung ano yung narinig kong sinabi mo. I will do to you, ang sabi sa bandang una, as long as I live, habang ako'y nabubuhay, ang sabi ng Diyos. As long as I live, says the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Gagawin ko sa inyo kung ano yung narinig kong sinabi mo. O ito sa dalawang nag-pray, tuyo, ay nang kainin sumarap. Yun namang isa humingi ng chicken. O ay dumating yung fried chicken. Kaya, iba-iba po ang tugon ng Diyos. Maaring ngayon, maaring mamaya, maaring bukas, pero maniwala ka. Ang Diyos ay Diyos na tumutugon. May kakayanan siyang tugunin ang ating pangailangan. Maaring hindi makakabuti yung hinihingi mo, may ibang ibibigay. Ang Diyos, siya ay, ang sabi ng kanyang salita ay, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Purihin po ang Diyos. Nagbibigay po ang Diyos. Siya po hindi madamot na Diyos. Actually, siya po ang may-ari na lahat ng bagay dito sa buong mundo. Kaya kaya po niyang ibigay yung pong ating hinihingi. Maging totoo po tayo sa ating paghingi. Baka makahingi nga na 1 milyong piso at ay nako. We cannot mock God. Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Alam ng Diyos ang mabuti at makabubuti para sa atin. Amen po? Amen po. Siyempre po, Siyempre, mas nakaka-willing kausap yung masayang kausap. Dapat makikipag-usap din sa may problema. Eh kasi gusto kong kausap yung masayang kausap eh. Mahagalpak ako ng tawa, siya yung mahagalpak din ng tawa. Hanggang sa kami maghiwalay sa phone, tumatawa siya, tumatawa rin ako. Masaya po yun. Pero ang iniutos po sa atin dito, ay makipag-usap din po sa may problema upang may makinig doon sa kanila. At maipag-pray po natin, mabigyan po natin ng payo, yung kung tamang payo. Gawa ng yung iba ay ayaw kong kausap dyan, puro problema. Pagkakataon na po natin, yung po naman makikinig ka lang. Marami po kasing tao na wala pong nakikinig sa kanila. At sila po'y dumadako sa kawalang pag-asa. Kasi makikinig lang po tayo, hindi masinabing, ay tulungan mo. Ay not unless may pantulong ka. Pero kung wala ka rin magpantulong, ako'y naniniwala ang Diyos ay magbibigay para ikaw ay makatulong. Kailangan maibsan yung kalungkutan ng taong lagi na lang ang problema ang pinag-uusapan. Sabihin mo ay, uy, wag laging problema ang iyo sabihin. Gawa ng pag laging problema, ang sasabihin mo, ang sabi ng Diyos, habang ako'y nabubuhay, gagawin ko sa inyo kung ano yung narinig ko sinabi mo. Ay di pag puro problema ang iyong sasabihin, ayun, dadami pa nga ng dadami ang problema. Sabihin mo sa Diyos, Lord, talaga pong kailangan kita. Para sa akin ha, ito po'y sample lang.
bigyan mo po kami ng pagkain sa maghapon ito. Opo natin, bigyan mo po ako ng pagkain sa isang buwan. Ay, huwag naman. Although hindi kaya ibigay ng Diyos. Pero ang gusto ng Diyos, araw-araw tayo nakikipag-commune sa Kanya. Araw-araw, gusto ng Diyos, tayo hihingi sa Kanya, tayo makikipag-usap sa Kanya, tayo aasa sa Kanya. Day to day ang paghingi po natin. Pwede kang bigyan ng pang isang linggo, pwede kang bigyan ng pang isang buwan, pang isang taon, pang maraming taon. Ay pag hiningi mo, ay pang ngayon lamang, o di pang ngayon lang ay ibibigay. Pero we cannot mock God. Hindi po natin pwedeng lokohin ng Diyos. Ang Diyos po, alam niya ang pinakamabuti sa atin. Sabi, yung bagay pang maghapon na, ay pang tanghalian lang to ah. Alam ng Diyos, mabuti sa iyan. Kaya ang gagawin na lang po natin, pag po, kung may dumating, ay di pasalamatan natin ng Diyos. Ngayon, kung walang dumating, edi sabihin natin sa Diyos, Lord, nadidelay ano, sige, okay na muna kami dito sa asin at tubig. Mas masarap pala ang asin at pag ang tubig ay mainit-init. Nung kami, iinit-initan pa kami ng tubig para ibuhos doon sa bahaw. Ba, lumalabot-labot. Lugaw na lugaw ang dating. O kaya yung si Charon, merong 5 isa. Naku, sabihin ng mga bata, ay, ano 5? Hindi na nila kilala 5. Hindi. Yung katulad ko ang edad. Nung, alam nila ang 5. Yung pinakamurang si Charon nung araw, ay yun na iniulam namin sa Maluto. Kami nagbabaon doon sa school pag Sabado at Linggo. At doon kami, kahit anong ulam, kahit walang ulam pwede. Dahil kami nawili noong konti lang ang ulam, kahit anong ulam. Ngayon, hindi wili ang bata, hindi wili mga anak, mga apo, na ang ulam ay kung ano-ano lang. Pero baka naman iti para-paraan ng Diyos para tayo ay bigyan ng kakayanan na maging simple ang ating buhay. Kasi nung araw kami nag-training sa Red Cross, ang itinuturo sa amin, halimbawa naligaw kami sa isang kagubatan, napunta sa kaingin, napunta sa kagubatan, walang kakainin. Yung palang isang bayabas ay sapat na sa pangailangan ng isang tao sa maghapon. Ay, paano naman kung bubot, hilaw? Basta isang bayabas. Ay, sabi, ay, okay pala. Itinuro ko rin sa Bible study para hindi na lagi magre-reklamo. Kasi ang reklamo po ay nakararating din po sa paanan ng Diyos. At gagawin ng Diyos ang narinig niyang sinabi niya, kakaunti na naman ng pagkain, hindi naman masarap ang ulam, ay pagkain mo nga ay kakaunti niya. At hindi nga masarap. Samantalang nagpasalamat sa Diyos, yung tuyo, napakasarap ng kanyang panlasa. Dahil humingi siya ng masarap na pagkain, yung tuyo, pinasarap niya sa panlasa noong humingi. Mabuti ang Diyos. Ito po yung mga karanasan ng ibang tao. Pero meron po kaming ilang karanasan na hindi masyadong ganyan. Pero dumadating din po yung halos ganyan. Ang sabi po dito, ulitin ko, dapat ay makapag-usap din sa may problema. At para po makinig din po sa kanila at maipag-pray ng tamang panalangin. Malungkot ka na nga, kaya ayaw mo na malungkot ang kausap. At ang payo sa iyo ay sumamba ka sa Diyos, kasama ng mga naniniwala sa Diyos. Ang Diyos po natin, ang pangalan po ay Panginoong Jesus. Kung wala na kayong mapagkwentuhan, kasi nga ay walang pera, walang pagkain, ayaw tumulo ang tubig sa gripo, talagang wala. All we have is Jesus. Wala na, si Jesus na lang ang ating kausap. Kaya po, pag ang kanyang salita, ang ating pong pinanghawakan, ang salita po ng Diyos ay buhay, kaya dapat po siya ay ating sambahin. Kung nalulungkot ka, umasa ka kay Jesus. Makontento anuman ang inyong kalagayan. Tumulong sa iba, sumamba sa Diyos kasama ang mga ibang mananampalataya. Sa ganitong paraan ay magpapabago ng iyong isipan at magpapaalala na kung kilala mo ang Diyos, hindi ka nag-iisa. If you are feeling alone, kung ang pakiramdam mo ay nag-iisa ka, hindi po yun totoo. Hindi po yun totoo. You can reach out to someone. Pwede kang lumapit sa isang tao at kayo magkwentuhan at ang pagkwentuhan ninyo ay hindi yung kahirapan.
Hindi yung kawalan. Ang pag-usapan ninyo, yung magagawa ng Diyos. Ang holiness will be makapagbibigay po sa atin ng magandang damdamin. Yung pong kakayanan ng ating Panginoong Hesus. At hindi po lamang tayo lalapis sa Diyos, hingi ng hingi, hingi ng hingi. Turuan po natin magpasalamat din naman sa Diyos. Dahil kung hindi pa man dumadating yung pong ating hinihingi, ang Diyos po ay talagang magbibigay. Katangian po ng Diyos ang magbigay. Kaya sa umagang ito, kung natatandaan po natin yung kwento ng Panginoong Hesus, hindi po lamang pagkain na ibinigay niya. Ibinigay po niya ang buhay para sa iyo at sa akin. Ang sabi po na salita ng Diyos, kung daw po kayang, lahat po ng bagay ay kayang ibigay ng Diyos, kahit nga ang kanyang buhay. At sa bawat mananampalataya, maniniwala na si Jesus nga ay Diyos, ay magpapakilala ang Diyos sa iyo at sa akin. Kaya ka iligtas ng Diyos ang gutom. Kaya pagalingin ng Diyos, higit sa lahat, kaya kang dalhin ng pananampalataya sa kamatayan na Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po nating mapuntahan yung pong langit na patuloy na binabanggit-banggit dito sa lupa, pwedeng langit na rin pagkasama mo ang Diyos. Amen po baga? Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Many people are lonely because they build walls instead of bridges. Maraming po tao ang malungkot dahil ang mga tao po ay gumagawa po ng wall. Binabakuran nila ang sarili nila. Yung mga hirap, may pride po yan. Hindi yan basta humingi. Hindi yan basta lumalapit. At yung po namang iba ay hindi mo basta talaga malalapitan. Nagbibuild po ng wall ang tao. Ay yung pong ayaw malapitan at yung pong ayaw magbigay at yung ayaw lumapit sa Diyos, yung po, nagbibuild po kayo ng, gumagawa po kayo ng pader. Huwag po ninyong ilagay ang Diyos at ang ating kapwa sa pader, sa inyong buhay na may pader. Let us build bridges. Gumawa po tayo ng tulay. Abutin po natin ang tao at tayo po'y kanilang aabutin at tayo po'y aabutin ng makapangyarihan ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Sana po, sa biyaya po ng Diyos, ang kalungkutan, ang pangangailangan, ang karamdaman, ay kaya pong tugunin ng Diyos. Kaya kang pagalingin, kaya ka i-provide na yung pangangailangan. Kaya ng Diyos na tayo ay abutin sa ating mga kalagayan. Ang Diyos po ay nag-iintay upang tulungan tayo kahabagan. Makatarungan po itong ating Diyos. Mapalad ang mga nagtitiwala sa Kanya. Lalapit po tayo sa Diyos, sama-sama po tayong maniwalang ang Diyos ay hindi bingi upang hindi marinig ang ating panalangin at hindi maikli ang kamay upang hindi po tayo maabot. Purihin po ang Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Purihin ka po, Panginoon. Sambahin ka. Turuan mo kami, Panginoon, na laging lumapit sa iyo. Isang Diyos na hindi nagtataboy. Isang Diyos na hindi bingi. Isang Diyos na nagbibigay. Masaganang pagbibigay, Panginoon, para sa bawat nangangailangan. Salamat po at ang bawat tagapakinig na naniniwalang si Jesus nga ay Diyos ay mararanasan ka sa buong maghapon, sa buong during the duration ito pong pandemic na ito. Salamat po. Kami po'y umaasa, Panginoon, na ang mga taong nakapakinig at naniwala ay patuloy na makararanas ng kasiyahan, ng kabusugan, ng kagalingan na nagmumula po sa pangalan ng Antang ng Jesus. Salamat po, dakilang Diyos. Purihin ka po sa umagang ito. Salamat po kay Bong. Salamat po sa kagalingan ni Pastora Ivan. Salamat po sa buhay na patuloy mong pinahihiram sa bawat tahanan nakatira dito po sa aming tahanan. At sa bawat tahanan na nagbukas po ng kanila pong pandinig sa iyo pong mga salita. Sapagat hinihingi po namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Tayo po magsabi ng Amen and Amen. God bless you po. God bless you.